sagot ni Vince Dizon dito po sa tugon niya sa press conference nito ni Senator Ping Lacson, no? Kung matatandaan po natin, nag-press con si Senator Lacson at ito po ang naging katugunan ni Vince Dizon. Alam mo to si Vince Dizon, ang ugali nito, ayon lang ng ayon. Hindi tinitira yung DPWH, hindi ka lang pwedeng umayon ng umayon. Kung mali, dapat gumawa ka ng paraan dahil ikaw ang sekretary dyan, hindi yung, opo, tama po, tama kayo dyan, tama po kayo, putya. Anong ginagawa mo bilang sekretary? Hindi yung ayon ka, ito po ang sabi, totoo po talaga, o kita mo? Simulan-simula pa lang, wala ka nang gagawin, kundi umayon lang ng umayon. Alam mo, Vince, ang dapat mong ginagawa diyan sa DPWH. Hindi ka lang umaayon dapat sa mga batiko sa DPWH. Dapat gumagawa ka ng paraan. Ulitin ko. Dapat may ginagawa kang solusyon sa nakikitang problema. Hindi yung pag meron nagsalita. Ang DPWH, ganito. Tama po yan, tama po. Opo, tama po yan. Wala kang hinindian eh. Ang trabaho mo hindi umuo sa pagbatiko sa DPWH. Ang trabaho mo sa DPWH, itama yung mga nakikitang pagkakamali. Hindi pa po tayo hindi pa po natin nababasa yung sinasabi ni Vince Tolonges Dizon. Ito po ang sabi ni Vince. Tama po talaga na whether sinadya o nagkamali. Maraming mga proyekto na isinumbong sa Pangulo. Isumbong mo sa Pangulo website noong nakaraang taon na mali-mali ang coordinates. Kaya nga, kahit kami, nung kami pumasok nung September, October, nalilito-lito rin kami. Kasi pumupunta kami sa lugar. O kala ko ba may proyekto dito, bakit wala? O, 'di ba? Ang binabanggit mo nung pumasok ka nung September, umiikot ka nung September, October, nalilito ka. Okay lang 'yon dahil bagong pasok ka, September, October. Nagtataka ka, bakit nakalagay dito? Merong ano rito. Bakit wala? 'Di ba? Ang sinasabi mo, nagagalit-galitan, natatandaan ko 'yan eh. Nung pumunta ka sa area at wala ron sa coordinate sinusunod mo, wala ron, nagagalit-galitan ka. 'Di ba? Naaksayan yung pera ng taong bayan. Ito ay pinaghirapan ng gobyerno para tayo tapos wala kami makikitang proyekto. Yung mga dialogue mo no? Yung mga dialogue mo pang-agnas eh. Ang pangit ng ugali mo. Like na po, Lovely Shibukawa. Thank you very much po sa pakape na 320 yen. Okay po yun, no? September, October, di ba? Nalito ka eh, di ba? Bagong pasok ka lang. Mali-mali yung coordinates. Ano ang ginawa mo? Mula September, January na ngayon. Ganun pa rin ang sagot mo? Tama po, tama po. Totoo po yan. Mali-mali nga coordinates. Naitama mo na ba? Ang problema kasi, papalitan ka na naman, magkakaroon na naman ng bagong DPWH. Hindi mo na naman nalutas yung problema ng dating DPWH. Tapos, pag hindi na naman nalutas ng kapalit mo, magpapalit na naman, hindi na naman malulutas. Pinaiikot-ikot nyo lang kami. Kala mo parang September pa lang eh. Ang presidente, hindi lang noong September na upo. 2022 pa.
4 na taon na ngayon, ika-4 na ngayon. Ang dialogue nyo, opo, mali po, tama po kayo, totoo po yan. Ginagawa ninyong palusot eh. Ginagawa ninyong palusot yung kapalpakan ng sinundan mo. Tapos, hindi mo malulutas. Ang solusyon ng gobyerno, magpapalit na naman ng bagong tauhan, hindi na naman malulutas. Walang kalutasan lahat. Walang kalutasan dahil palit lang ng palit ng tao. Tapos, sisisihin na naman, mali-mali nga yung ginawa ni Bunoan. Tama kayo, Senator Pinglaso. Tama po yung obserbasyon nyo. Mali-mali yung ginawa. Anong ginagawa nyo para itama? Simple pa lang, hindi nyo pa tinutukoy sino yung nagnakaw, sa paano nagnakaw, asan na yung pera. Hindi pa po yun eh. Yun pa lang nasaan. Tama ba to o hindi? Oo, hindi pa lang. Tama ba tong binigay sa amin o hindi? Hindi na nila kayang lutasin yun. Mapapalitan na naman siya. Tapos lulutasin na naman, tama ba tong coordinates na to o hindi? Magagalit-galitan na naman yung susunod. Opo, sangkatutak na presko na naman. Wala naman kayo talaga nagagawa eh. Mga puk. Kalma lang. Ang gusto namin solusyon sa mga problema ng DPWH, hindi yung nakakita pa rin ng problema hanggang ngayon, 4 na taon na yung presidente, tama po kayo. Totoo po yan. Nung pumunta nga kami, pinatutotohanan mo lang yung problema. May nakita si Lacson, January 2026, nakita ni Lacson. Ngayon lang siya nag-press con di ba? Eto nakita natin problema. Sinadya ni Bunoan na lituhin tayo. O, nagpa-press con ka ngayon. Tama po yan. Totoo yan. Ginawa talaga yan ni Bunoan. Ano nang ginawa mo para itama? Wala po kasi si Bunoan yan eh. Bunoan dati. Lusot lang ng lusot. Turo lang ng turo. Ang kulang sa gobyernong ito, accountability. Akuin nyo yung mga problema nyo. Tapos, kasi wala po kayo malulutas kung si Bunoan kasi yan. Ako kasi kapapasok ko lang. Kapapasok mo noong September. Kapapasok mo nung, pero ngayon hindi mo na kapapasok. Wala ka pa rin ginawa. Presko ng preskon, presko ng preskon. Sumakay naman po ng bus. In fairness po, sumakay po siya ng bus. 'Di ba? At nagayan, ang dami, grabe po, no? Si Vince Dizon, kada lakad, napakaraming press, napakaraming mga taga-DPWH na ang dami po laging tao sa likod, sa tagiliran, sa unahan. Napapaligiran po si Vince Dizon ng tao. Pwede po ba ang sana napaligiran ka ng proyekto naman? Panay tao, no? Kala mo talaga yung palusob lagi eh. Dami mga tao rito. Tap dito, tokes dito, turo doon, turo dyan. Ganyan lang gawain ni Vince Dizon. Eh. O di, nung nakasakay siya sa bus, di ba? Kumakalog. Hindi na po dapat mangyari ito. Dapat malutas na natin tong perennial problem na to. Na yung Maharlika Highway na to ay aayusin na. Alam mo, Vince Dizon, ang sakit sa lalamunan ng pagsasalita mo. Idahak mo yan, magsalita ka ng normal. Yan ang problema mo, kaya masama ang pananaw mo sa buhay. Ang sakit sa lalamunan ng ginagawa mo. Ang sama ng ugali. Wala na masabi. Ang sama ng ugali mo. Okay. Di ngayon, okay ah. Mukhang may gagawin na si Vince Dizon kasi habang nakasakay sa bus, kitang-kita natin na kumakalog-kalog siya eh.
nag-i-interview, hindi na po pwede na ito ay manatili pa. Ha? Kasi matagal na po nagdudusa ang ating mga mamamayan. Hindi na po nararapat na ito ay ano. Kala mo talaga, kauupo lang ng presidente niya. 4 na taon na yung presidente mo. Kumakalog-kalog pa sa Maharlika Highway. At dahil dyan, ito po ang announcement. Public Works Secretary Vince Dizon has inorderan niya ang lahat ng regional and district office dahil siya mismo naranasan niya eh. Kumakalog-kalog eh, 'di ba? Sabi nga ni Dilima, tama po 'yan. Dahil po kaming mga taga 'di ba tama taga ano 'yan eh. Si Dilima pala hindi mahilig daw ayon sa kanya, hindi raw mahilig sa eroplano eh. Mahilig daw si Dilima na sumakay sa bus. Kaya kumakalog-kalog. Dilima, mahilig ka ba sa mga kalog-kalog na ganyan? Makakalog talaga si Vince eh. Yung nalubok nga, ang taas pa ng kalog eh. Dahil dyan, inutusan po ni Vince Dizon ang lahat ng regional and district office. Ala nyo na gawin nyo ito. Ayoko na nalulubak ako. Hindi po. Na ipatigil lahat ng trabaho sa Maharlika Highway. Ha? Ipatigil. Ang solusyon mo ipatigil? Kasi po, popondo, para daw pagsasama-samahin yung lahat ng mga pondo, kasi may kanya-kanya pondo dahil highway. Ito kay Congressman, yung kay Congressman, kunwari Congressman A, 2 kilometro. Congressman Binay yung susunod na 2 kilometro. Congressman Sinay yung susunod na 3 kilometro. Iba-iba yung contractor nila. Kung kalahati pala yung napagawa ni Congressman A, halimbawa matino si Congressman B, yung contractor ni Congressman B, nagawa niya yung 2 kilometro niya. Mabagal to si contractor ni Congressman A tsaka contractor ni Congressman C. Di lubak lubak yung kalahati. Ayun, ayaw na ni Secretary Vincian. I-hold nyo lahat ng proyekto. Ayos. At pagsasama-samahin natin. Para isa na lang ang gagawa. Ayos. At next year, bubuhusan natin to ng pondo. Abangan namin yan. Baka naman yan yung mga pangako nyo na may makukulong na bago magpasko. Next year, abangan namin yan, Secretary Vince. Walang Indianan. Kawawa naman, matagal na po nagdurusa yung mga sino ba mga dumadaan dyan? Mga taga Quezon, mga taga Bicol.